Nako, eto na, mga kaibigan. Kasabay nga ho ng pag-impeach diyan sa Kamara kay Sara Duterte at lilitisin na po sa Senado. Itong si Sara Duterte ay kasabay din ho ang paglutang, nakasunod na rin ang warrant of arrest para hulihin ng Interpol sa utos ng ICC at sa utos na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong si Digong at si Bato at iba pang mga kasangkot. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, kumpirmado na impeach na ng Kamara itong si Sara Duterte. Subalit mga kaibigan, nabigyan po natin ng linaw ngayon itong paghahanda para sa paglilitis ng Senado dito ho kay Sara Duterte. At siyempre, kasabay ng pag-impeach ng Kamara kay Sara Duterte ay lumulutang ho ngayon ay kasabay din nasusunod na ang ICC, ang warrant of arrest ng ICC at ang pag-aresto kay Digong at kay Bato ng ICC sa utos ho, mga kaibigan, ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Bibigyan po natin ng linaw yan, mga mahal, kung taga-subaybay. Nako ho, ay napakainit itong usapin ito dahil alam mo natin kahapon, hindi natin makakalimutan na araw ay dyan ho, diretsahang inakyat sa Senado ang impeachment complaint ng tuluyan ng mapatalsik itong si Sara Duterte sa pamamagitan ng legal na proseso ng impeachment. Ang inaabangan po ngayon, itong kailan gaganapin ang trial, ang pag-uusig, ang paglilitis sa Senado dito ho kay Sara Duterte at kailan din ho itong lumulutang nakasunod ng ICC para arestuhin itong si Digong at si Bato. Huwag po kayong alis, mas mabuti pa ho ay pakinggan po natin, panoorin ang ibabahagi ko po sa inyo. Eto, shout out po sa lahat. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayaan ko po kayong patapusin, panoorin ang vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Ito na, shout out po sa lahat. Nako, ay matindi ho ito. Ang pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretary ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So doon sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa ba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Di ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpahan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. O yan po mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, ang Senate President pinapaliwanag ho ito nga kanilang paghahanda para patuloy kung kailan ho ito magkakaroon ng first trial, mga kaibigan, paglilitis kung kailan po magsisimula. Importanteng mahalaga, mga kaibigan, ay itong malaman natin ito para na sa ganoon ho kung kailan natin malalaman ang unang paglilitis kay Sara Duterte. At sa bandang gitna ho ng video na ito ay bibigyan po natin linaw itong kasunod na ang pag-aresto ng ICC dito ho kay Digong at kay Bato, mga kaibigan. Dahil kailangan pinanumpa nito, paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito.
na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Ayun, Bagaman- mga kaibigan, malinaw ho na pinapahayag ng Senate President kung ano ang mga rules, kung paano magkaroon ng proper na paglilitis diyan ho sa Senado. Ito pa, mga kaibigan. Ang trial pwede mag-proceed kahit na recess. Tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang may iwan. Mga kaibigan, na maliwanag ko diyan na sinasabi nitong si Senate President Escudero na by June 2 ay pwedeng mag-start nang magsimula ng paglilitis, mga kaibigan, dahil unang-una ay naka-break po sila ngayon at siyempre may option pa na pinamimilian, mga kaibigan. So bibigyan ko po kayo ng complete details dito, dahil medyo mahaba yung interview kay Senate President sa ginagawa o nilang paghahanda. Batang malinaw po diyan ay may nabanggit silang by June 2 ay pwede mag-start ang trial ho dito sa Senado para litisin itong si Sara Duterte. Unang-una ay naka-break po ngayon ang Senado. Any reaction, mga kaibigan? Pabor po ba kayo na itong sinasabi ni Senate President dahil naka-break ngayon ay pwedeng simulan na itong ika nga po after ho ng eleksyon? Any reaction? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Nako, eto na, mga kaibigan. Kasabay nga ho ng pag-impeach diyan sa Kamara kay Sara Duterte at lilitisin na po sa Senado itong si Sara Duterte, ay kasabay din ho ang paglutang, nakasunod na rin ang warrant of arrest para hulihin ng Interpol sa utos ng ICC at sa utos na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, itong si Digong at si Bato at iba pang mga kasangkot. Iyan ho ang kumakalat ngayon sa social media, malalaking stream media, at kahit saan tayo umikot na ika nga po public opinion sa mga comment section, ay ang dami hong nagbibigay ng mga public opinion na kasunod ng ICC, kasunod na ang warrant of arrest, mga kaibigan, para naman fair at hindi kayo mabiktima ng mga fake news. Wala pa pong formal na pahayag ang ating pamahalaan tungkol sa ICC, tungkol sa pag-aresto kay Digong. Iyan po ay pawang public opinion o impormasyon lang na nakukuha ng ating mga kaibigan, mamamayan. Subalit mas mabuti ho na mismong magaan manggaling sa kinakukulan para hindi ho tayo mabiktima ng anumang fake news. Datapwat sinama po natin dito dahil gusto ko pong bigyan ng linaw. Wala pa pong nababanggit, kumpirmasyon tungkol ho sa paglabas ng warrant of arrest, ba't matunog ho ayon sa mga nagbibigay ng anumang public opinion na malapit na at kasabay nga ho ng pag-impeach kay Sara Duterte ay susunod na ang warrant of arrest at pag-aresto kay Digong at kay Bato, ayon ho sa mga nagbibigay ng anumang public opinion. Yan po ay walang kumpirmasyon. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan.